Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay March 4, 2026, Miyerkules ng ikadalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 18, verses 18 to 20. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang wag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating 40 araw na paglalakbay at nasa ikalawang linggo na tayo ng ating pong Kwaresma. At ngayon din ay unang Miyerkules para sa buwan ng Marso. At sa tulong ng Mahal na Birhen ng Inang Saklolon o Our Lady of Perpetual Help, nawa ay atin din pong masundan ang mga iniuutos sa atin ng ating Panginoon. At sa ngayon, sa ating pong pagninilay sa unang pagbasa, ito yung karanasan ni Jeremias, yung nararanasan at nararamdaman niya. Ko alam ko sa inyo kung ilan ba sa inyo nakaka-relate sa karanasan ni Jeremias na ang nilalaman niyang dalangin ay para bang andun yung pagkadismaya niya at syempre yung takot din na idinadalangin niya dahil nalaman niya na may binabalak sa kanya ang kanyang mga nakakasama, yung kanyang mga tinuruan, yung kanyang tinulungan, ipinagdasal. Sabi nga, ipinagdasal sila dati na maligtas sila sa puot ng Diyos, pero ngayon sila naman ang nagdarasal ng kapahamakan ni Jeremias. Sabi, iligpit na natin si Jeremias. Ito yung mga lumabas, pero nawa, kung sakasakali na meron nga tayong ganitong mga nararanasan din, minsan yung paghihirap natin, yung mga kahirapang nararanasan natin ay bunga na rin talaga ng ating mga pinipili, yung mga desisyon. Kaya sabi dito, may mga saserdote naman na magtuturo. So pinipili nila ang mga saserdote na nagpapahamak sa kanila kaysa kay Jeremias na isang propeta na ang tanging hangad din ay maihatid ang mensahe ng Diyos tungkol sa kanilang kaligtasan. Pero yun nga, mas ninais pa nila na sila ang pumili ng kanilang pakikinggan, ng kanilang susundin, ng magpapayo sa kanila, imbis na si Jeremias. Kaya gusto na nilang iligpit, gusto nilang patayin o patahimikin si Jeremias. At ito ay patuloy pa rin namang umiiral magpasa hanggang ngayon na alam naman natin na lalo na sa pagpili ng mga leader, sa pagpili ng mga magpapatakbo ng ating buhay, ng ating bansa, talagang napakalaking bagay yung pinipili natin. Yun nga lang, sa kasawiang palad, alam na nating corrupt, alam na nating pamilya, alam na natin na magnanakaw, hindi talaga gagawa ng matinong batas, pero pinipili pa rin natin sila. Kesa kumpara, kumbaga sa yung matino, yung tapat, yung may magandang background, nagtatrabaho talaga, hindi natin pinipili.
mas pinipili natin yung kabaliktaran. Kaya ito ang nangyayari. Marami sa atin ang talagang lubhang naghihirap, lalo na makikita mo yan sa pagdating sa ospital, kung mayroong nangangailangan ng gamot o pagpapa-ospital, wala talagang matinong healthcare system sa ating bansa. Bakit ganon? Kasi nga, mas pinipili natin yung mga tao na nanakawan tayo, lolokohin tayo. So, ito talaga yun. Baka deserve talaga natin yung namaranasan ng mga paghihirap nito. At nawa, magkaroon tayo ng matuto tayo, no, sa mga karanasang ito. Na sa ganun, may pagkakataon pa naman para baguhin ang mga mali nating desisyon sa buhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.